Guys, meron akong gagawing motor na higit 7 taon nang hindi umaandar guys o hindi napatakbo. So ito yung bodega ko guys. Ayan, kung titingnan nyo yan, yan ang makina ng Lipan 150. And then sa ilalim nyan is meron yung makina ng Wave 100. So lahat ng makinang ito guys, itong dalawang to is condition lang, hindi nakatambay na lang. Nakatambak dito guys kasi nga wala na akong halos time pa na gawin pa yan. Then yan yung bodega ko guys. And then meron din dito nakatambak na motor. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na papatakbuhin natin. So higit 7 taon itong nakatambay dito guys. Ang may-ari nito is pinsan ko, and then nag-abroad na siya. And then tumawag siya sa kanyang ina na papatakbuhin ko na raw itong motor na ito. So guys, sa higit 7 taon na nakatambay dito yan, kasi nakasuyo siya na dito lang itambay sa amin, dito lang ilagay kasi malaki-laki yung space namin guys. So papaandarin natin to guys, and then papakita ko sa inyo kung paano ang gagawin kapag tambay ang motor ng sobrang tagal guys. So guys, ilalabas ko lang muna itong motor na to, and then gagawin natin to. So ito yung tangke niya guys. Ayan, sobrang alikabok na. So titingnan natin, switch on na natin yung ilaw ng camera guys. So hindi masyadong kita pero may kalawang na guys sa loob ng tangke guys. So may natira pang konting gasolina kasi maraming gasolina itong nilagay bago natambay ng matagal. So hindi naman siya ganong karaming kalawang guys, konti lang. So yun guys, tatanggalin na natin ito lahat ito para ma-access natin yung spark plug at saka yung carburetor. So ayan guys, nabaklas ko na sa lahat ng cover. So malaking problema to guys kasi yung mga wire niya ay ningat-ngat ng daga. Yan, putol-putol na yan guys. Ito. So putol-putol na siya yung mga wire niya. So kailangan ko pa itong i-rewire ulit kasi nga lahat ay halos putol na guys. Pambihira talaga tong dagang to. Yan yung mga wire niya dyan sa ilalim. So ngayon guys is tatanggalin muna natin ang spark plug nito para subukan natin i-crank gamit ng kickstarter kung iikot pa ba ang makina. So tatanggalin ko muna siya guys. So pagpasensyahan nyo na lang guys yung ingay ng asong ng aming kapitbahay. So, talagang maingay talagang asong yan. So ayan guys, natanggalan natin. And then subukan natin sipain doon sa kickstarter kung iikot pa ba ang makinang to. So ayan guys, crank natin sa kickstarter. So okay pa naman. Hindi naman naging stuck yung makina niya. Naging stuck up. So tatanggalin na natin tong kanyang carburetor. So ayan guys, natanggal ko na ang carb. Ito yung carb natin. So natanggal ko na siya, and then ito yung butas ng cylinder head para sa kabitan ng intake manifold. And then lalagyan natin yan guys ng oil para malubricate yung piston at saka ang piston ring. So konting-konti lang guys, hindi naman ganong karamihan para hindi masyadong mag-usok pag napaandaran natin ang motor. So ayan guys, may oil na siya. So ngayon guys is lilinisan muna natin yung carburetor.
So yan guys, bubuuhin ko na siya. So ikakabit ko na itong kanyang atomizer. Tapos itong kanyang slow jet o pilot jet. So ayan. And then ito guys, maraming nagtatanong nito, hindi alam kung anong function nito. Ito guys is, ito ang kanyang power valve. Yan, ito yung nakakabit guys. Sa gitna nito guys, mayroon siyang parang pin. Kasi ito guys, mayroon siyang valve yan sa ilalim. So, pag tinulak yan is mag-open yung valve. So ito yung kanyang pin, ganyan siya. Ayan. And then siyempre may spring, so automatic is itutulak niya yung kanyang valve para mag-open. And then ito ang kanyang housing o takip. So hindi ko lang muna siya ikakabit guys, papaliwanag ko sa inyo ang function niya. So itong kanyang power valve guys is meron siyang takip dito, so may vacuum hose ito dito na nakakabit. And then yung vacuum hose na nakakabit dito guys is nakakabit dito sa intake manifold, and then dito sa valve ng gasolina. So bali naka-trace siya guys. So ang function niya guys, naka-trigger siya pag hindi pa naka-andar yung makina o nakabukas yung valve sa ilalim. And then pag andar ng makina guys, sa minor niya guys is automatic magkakaroon ng vacuum dito sa intake manifold. So ang mangyayari, magkakaroon dito ng vacuum. Itong diaphragm na ito guys is hihigupin niya para mag-close. Kumbaga aalsa itong diaphragm para hindi mag-open yung valve kasi nakatulak yan dyan. So hihigupin ito ng vacuum. So once na nag-open na tayo ng throttle o nag-accelerate na tayo ng ating RPM guys, unti-unting mamawala ng vacuum itong intake manifold dahil yung vacuum pressure niya is dito na nagpo-flow. So unti-unting hihina yung vacuum dito. So ang mangyayari dahil may spring yan, so hindi na kaya ng vacuum yung tension ng spring. So itutulak na naman ng spring para mag-open yung valve kasi support ito guys para sa high RPM. Support ito ng gasolina para sa high RPM. So mag-open na naman siya pag during high RPM. Then pag close naman, naka-minor na tayo, is mag-close na naman to kasi magkakaroon na ng vacuum. So sana guys, mag-gets nyo guys yung ibig kong sabihin. So ikakabit ko na siya. Hi sir. So ito naman guys ang kanyang mounting para sa Photoshop niya. Tapos na guys, kailangan natin tong lagyan ng gasket maker guys kasi nga yung gasket niya na guma ay sira na.
So bale ito na siya guys, nakabit ko na lahat. And then dito sa relay, sa battery. So ito yung inat-inat ng daga, punta dito sa relay. And then ito din yung dinugtungan ko guys, na sakit, papunta siya sa trigger ng relay. And then itong kanina na kinabit ko guys, papunta siya sa fuse box. And then nakakabit dito sa battery. So medyo maingay guys, pagpasensyahan nyo na, umaandar kasi yung sasakyan dito. So ayan, and then nalinis ko na rin ang kaniyang fuel tank guys. Hindi naman siya ganong kakalawang sa loob, so ginamitan ko lang siya ng pambuga, binugahan ko lang siya ng hangin. And then nakabit ko na rin, nalagyan ko na rin siya ng gasolina. And then kinabitan ko na nito guys. So pag ganitong type kasi guys, kailangan may vacuum siya para mag-flow yung gasolina niya. Ito, para mag-flow yung gasolina niya. So kinabitan ko lang siya ng hose para ito is sip-sipin natin para pumasok agad yung gasolina sa karburador. Kasi kung hindi natin yan gagawin guys, yung vacuum lang ng makina ang mag-open, since wala pang gasolina ang karburador. So matagal siya umandar guys, kasi nga saka lang siya magkakaroon ng vacuum pag nag-start tayo. So saka lang mag-open dito. So wala pang laman yung karburador ng gasolina, so matagal siya umandar. So ang ginawa ko is nilagyan ko lang nito vacuum hose, and then sinipsip ko para mag-flow yung gasolina. So meron na yung gasolina sa karburador guys. So ang gagawin natin, ito yung kaniyang original na vacuum hose. Ayan, nakatiyan siya, nakatiyan. And then yung sinasabi ko sa inyo guys sa karburador na power valve, ito yon. So nakatiyan papunta doon sa dito sa intake manifold. So ayan, so ikakabit ko na to guys, and then try natin paandarin. Pero may problema din pala sa wiring nito guys. Possible guys is dito sa loob, siguro ingat-ingat din ang daga, dahil pag switch on ko walang reaction dito sa dashboard. Switch on ko yung ignition key, and then walang reaction dito sa dashboard. So try lang natin paandarin to guys, na hindi ko muna i-trace up yung wiring na naputol. So sigurado akong may naputol dyan, ingat-ingat din ang daga. Kasi dito intact na dito guys. So ang gagawin natin is ito lang, paandarin natin gamit ito, wire na to. Bale parang nakarikta na lang siya guys. So subukan natin to guys. So ayan guys, subukan na natin paandarin. Sana umandar guys, nang hindi naman ako mapahiya sa inyo. So ayan guys, one click lang, and then nag-uusok pa yung konting yung tambutso niya, kasi nga yung nilagay natin oil doon sa cylinder head. So tinaasan ko yung minor niya, babaan natin. Wala na yung usok niya dahil yung sa oil na nilagay ko guys sa cylinder head.